So this expression is used when the speaker receives new information and shows that he or she understand it. Sa madaling salita, no, yung sudis ka, yung sa pinakalas na naiwan natin na hindi pa na-discuss, is ganun ba? So masasabi mo lang yung ganun ba, di ba? Kung mayroong information na na-receive mo, kagaya ng sinasabi dito. Yan. Receive new information. For example, nakapasa si Mr. Juan. So this ka. Tapos, for example, may ano doon, may tawag dito, uh, aksidente, no? May aksidente doon. Gano'n po ba? Puntahan natin. Ganito. For example, dito sangwa. Dito sangwa. Mo. Ika, ki, maska. Ika, ki, maska. Ibig sabihin na nakaalis na po si nakaalis na po si Miss Ito, no? Ganun po ba? Ganun eh. So this ka. Siguro alam niyo naman siguro kung kailan magganon po ba, no? Alam niyo na yan eh, kung kailan siya magganon po ba, no? So, nasa assignment yan mo. Ha? Nasa assignment po. Ito. Oo, may gadaan ko yun eh. Hindi ko alam. Ka. Ganun ba yan? Ganun ba? No? So, nakaalis na po si Miss Ito eh. For example, ganun. Andyan po ba si Miss Ito? Nakaalis na po si Miss Ito. Ganun po ba? So, this ka. Siguro, kahit hindi natin ipaliwanag eh. Kasi alam niyo na yung, ganun ba? Kung kailan siya sasabihin. Pag makaka-receive kayo ng information, no? So, yun yung ibig sabihin dito eh. So, ngayon is mag-proceed tayo dito sa lesson 3 natin. No? Importante lang na maintindihan niyo yung grammar explanation kasi hindi lahat nandito is yung kumpleto na, no? Maraming maraming dapat ipaliwanag eh, no? Kagaya niyan, medyo malawak to eh. No? So isend ko na lang din yung recording mamaya pag ma-upload na siya. Sira. Sira. Pupo. So, dito tayo sa mga demonstrative pronouns, no? So, yung pag-usapan natin ngayon is about dun sa mga demonstrative, no? So, yung koko, soko, asoko, yung kutsira, sutsira, at saka atsira, no? Mga demonstrative yung tawag dyan. Pati din dun sa, sa lesson 1 at saka 2 natin, meron tayong ganito eh. Kore, sore, at saka yung are. Mga demonstrative yung tawag sa kanila. Ito is tumutukoy sa bagay, kung paalala ko lang. Ito naman is tumutukoy sa lugar. Dito, dyan, at saka doon. No? Ito, dito, dyan, at saka doon. Kaya lang,
dito sa kutsira, sutsira at saka atsira, no? Ang sinasabi dito sa page 28, no? Yung kutsira, sutsira at saka atsira, maraming meaning eh, no? Yung kuko, suko at saka soko, yan. Isang meaning lang tumutukoy sa lugar. Ito nakakombo to eh, no? I-elaborate ko lang masyado, no? Kasi masyadong hindi naka-elaborate dito eh. Kung ano po yung ibang meaning ng kutsira, sutsira at saka atsira. Ito yung kutsira, sutsira at saka atsira. Is polite siya dun sa kuko, suko at saka soko. Ito is not polite. Yung pinagkaiba nila, no, ng dalawa, ito is not polite. Pareha ng meaning eh. Ito naman is polite. Tapos may isang meaning pa to. Ito. Yan. Ay, sorry. At yun. Ito, polite. Yung not polite niya, yung diniscuss natin doon sa lesson 2. Yung kore, sore at saka are. Tabi natin dito. Ito na. Tapos sore. Tapos are. Kasi same ng meaning eh. Medyo nakakalito din siya. Tapos yan. At yun. Ito naman is not polite. Pareha lang eh. Kutsira pa rin yung ginagamit. Kutsira, sutsira at saka atsira. No? Tapos meron din siyang ibig sabihin na this person, no? That person. Tapos that person over there, no? Kasi magpapakilala ka ng tao, ito yung ginagamit eh, no? Kutsira wa pamasang des. Kaya lang hindi niyo pa na na experience na magpapakilala ng tao in Japanese. Ito yung ginagamit, no? Yung kutsira wa pamasang des. So ito yung isang gamit niya, no? Itong tao na to, yung tao na yan at saka yung tao na yun. Tapos may isang meaning pa siya. This way. Ito pa rin yung ginagamit eh. No? Tapos that way. Tapos that way over there. No? So, mayroon siyang 1, 2, 3, 4. 4 na meaning. No? Yung kutsira, sutsira at saka atsira na yan. Demonstrative din yung tawag sa kanya. Tapos yung tanong niya naman dito muna sa sa kuko. Is doko. Doko is saan? Yung tawag sa kanya is interrogative. Pag may makikita kayong sentence na nakaganito, no? Doko. Yan. Answerable by kuko, soko at saka soko, no? Dito naman sa kutsira, sutsira at saka atsira, yung tanong niya is dotsira. Sorry. Saan? No? Yung kore, sorry at saka are, yung tanong niya is dore. Which dito sa sa part na to, dotsira pa rin, kaya iba yung meaning niya. Dito na. Since ito yung meaning niya,
which yung ibig niyang sabihin. Kulay siya dito sa sa dore, no? May interrogative siya lahat. Yung mga tanong niya. Interrogative to. Yan. Tapos dito naman sa isa. Nalit lang dito. Dotsira. Which person? Kasi tao naman to dito eh. No? Iba-iba din yung meaning ng tanong niya. Dito naman sa daan, which way? No? So, yun yung ibig sabihin dito, no? Sa, yung nilagay dito, sa part na to, nakakumbo yung kutsira, sutsira, at saka atsira. No? Yung sinasabi dito, no? The demonstrative, kore, sore, at saka are, that are discussed in lesson 2, no? Refer to a thing. Tumutukoy yun sa bagay, no? Yung kuko naman, kuko, suko, at saka suko, tumutukoy sa lugar. Pag pag magtatanong ka ng kuko, ito. Pag magtatanong ka ng kuko, answerable by suko. Pag magtatanong ka naman ng suko, answerable by kuko. Pag magtatanong ka naman ng asuko, same lang. Asuko pa rin yung itatanong, ay isasagot mo. No? Tapulan natin, no? Pareho lang doon sa kore, sore, at saka are. Pag magtatanong ka ng kore, answerable by sore. Pag magtatanong ka naman sore, answerable by kore. No? Pag naka-are ka, yan, are din yung sagot mo. Tapulan natin, no, para makarelate kayo doon sa sinabi ko. For example, pasok kunwa. Kunwa, doko diska. Yan. Ibig sabihin, saan yung computer? Ito yung ito yung tawag dito, pattern. Noun wa, tapos interrogative. Interrogative natin dito yung doko, no? Tapos diska. Pag nagtatanong, no? Kaya nakaganyan yun para alam nyo kung paano mag-construct ng tanong, no? Dapat alam mo tong pattern na yan, no? Noun wa, tapos interrogative, diska. So, pag sasagot ka dito, no? Pag sasagot ka dito, ito lang yung papalitan, no? Yung doko na yan. Ito. Palitan mo siya ng either kuko, soko, or asoko. May dalawang ilagay ko lang yun, dito muna. May dalawang klaseng tanong. Ilagay ko lang yung dalawang klaseng tanong. For example, asoko desu. Pasokun wa asoko desu. Andun po yung computer. Pag naman, tawag dito, pag ganito naman yung tawag dito, yung tanong, no? Kukuha. Toire desu ka? Toire desu ka? Yung sinabi ko kanina na pag magkuko ka, answerable by
soko, no? Kagaya ng koko wa toire desu ka? So it's yung ano no, yung tanong is may dalawang klase. Yung answerable by yes or no. Pag wala kang makikitang interrogative doon sa tanong, interrogative na yung tinutukoy ko, yung mga doko, dotsira, yung nilagay ko dito, ng interrogative, no? Pag wala kang makikitang ganyan, answerable by yes or no. Kagaya niyan, wala ka namang makikitang ano eh. Wala ka namang makikitang interrogatives, no? So, koko wa toire desu ka? Dito po ba ang toilet? Yan. So, answerable by soko, no? Kaya lang mag-hi ka muna. Mag-yes ka muna. Yan. Ay, soko wa toire desu. Ibig sabihin, oo. Diyan po yung toilet. No? Yan. Pinapakita ko lang sa inyo yung dalawang klaseng tanong dito sa part na to. Yung kanina, no? Na sinasabi ko, pag magtatanong ng koko, yung answerable by yes or no na walang interrogatives yung tanong, yan, sasagutan mo ng soko. No? Hi, soko wa toire desu. Oo, dyan po yung toilet. No? So, yun yung ibig sabihin dito, no? Yung ano, yung tanong dito. Medyo malawak na lang to siya pag sampulan natin lahat to dito, no? So, proceed tayo doon sa baba. Yung sa tanong talaga. Yung naka-pattern, no? Dito, sa number 2. Noun 1 wa, noun 2, place des. Noun 1 wa, noun 2. So, dito no is may yung sa part na to, hindi lahat ng tanong is answerable by koko, soko, at saka asoko. No? Ito. Di ba kanina sinabi ko na pag magtatanong ng doko is answerable by koko, soko, at saka asoko. Pero hindi lahat ng pagkakataon is yun yung isasagot mo. No? Mag-sample muna tayo ng ibang ano dito. Ng tawag dito. Yung kuko, soko, at saka soko. For example, no? Kuko wa. Kimoshu wa. Kuko desu. Yung hindi mo napatanong para Jimoshu wa kuko desu. Dito po ang dito po yung office. Dito po ang office. Since tatlo to, yan. Soko. Pag nakaganyan. Diyan po yung office. Diyan po ang office, no? O yung asoko. Yan. Asoko. Doon po ang office. Yan. Doon po ang office, no? Yung sa example number 1. Ito yung pinapaliwanag ko ngayon, no? Yung sa number 1. Oti araywa asoko desu. Doon po ang
yung toilet. Yung toilet, pag nakahiragana siya, otiaray yung tawag niya. Pag nakakatakana, toire. No? Yung the restroom is there. Ito, papalit-palitan mo lang to. No? Papalit-palitan mo lang to. Ito, no? Pag magtatanong. Kung saan yung, ito, no? Ito lang papalitan ng interrogative. Tapos, yan. Jimoshu wa doko desu ka? Kasi ito yung ano eh, ito yung tawag dito. Ito yung pattern na susundan natin pag magtatanong ka. Pakita ko lang sa inyo dito na hindi lahat ng tanong is answerable by kuko, suko at saka suko. No? Ibig sabihin, saan po ang office? No? So, Jimoshu wa doko desu ka? For example, yung office is nasa third floor. No? Yung office no nasa third floor, hindi mo naman pwedeng sabihin na andyan po, andun po. Tapos andito po, tapos nasa third floor hindi mo nakikita. So bawal kang sumagot ng koko, soko at saka soko. No? Kundi palitan mo lang yung doko kung saan andun yung office. Yung lugar mismo, no? Yung lugar mismo. Yung third floor, gaya ng napag-aralan natin. Dito, third floor. Sanggay des. Yan, sanggay ng third floor. Palitan mo lang yung doko ng sanggay. So, ibig sabihin yan, nasa third floor po. Nasa third floor po ang office. No? So, yung kuko, suko at saka asuko, no? Isasagot mo lang siya pag abot ng mata. No? Pag abot ng mata, pag hindi mo abot ng mata, bawal mo nang isasagot yung kuko, suko at saka suko. For example, abot ng mata. Andyan, ito, nakaganito, no? Abot ng mata. Jimushu wa doko desu ka? Pag yung jimushu is lang, nasa likod mo lang. Kita mo naman, no? Yan. Soko desu. No? So, yun yung punto, no? Kung kailan mo siya gagamitin yung kuko, soko, at saka soko. Pagdating doon sa sagot dito, pag abot ng mata, huwag kalimutan, no? Diyan po yung office. No? An example dito, saan po yung nasaan po yung 7-Eleven? For example, saan po yung 7-Eleven? Pag yung sagot mo is asoko, dapat nakikita mo, no? Andun po. Yan. Andun po. So, 7-Eleven wa. Soko, diska. So, asoko des. Pwede mo siyang sagutan ng padiretso, no?
pwede ring pakumpleto. 7-Eleven wa asoko desu. Pag abot ng mata, no? Andun po pag nakikita mo. Asoko desu. Yan. No? Pag yung 7-Eleven nasa for example, nasa Manila ka, nasa Liberisa po, ilagay mo yung lugar dito mismo, yung pangalan ng lugar, no? Example dito, no? 7-Eleven wa doko desu ka, tapos hindi mo nakikita, no? Ilagay mo lang yung lugar. For example, nasa Quirino na lang. Quirino desu, no? 7-Eleven wa Quirino desu. Quirino. Ibig sabihin, nasa Quirino po ang 7-Eleven. No? So, yun yung ibig sabihin dito, no, sa part na to. Kasi number 2, lugar mismo kung saan yung noun wa, no? Lugar mismo kagad. Yamada-san wa jimusho desu. Si Mr. Yamada ay nasa office, no? So, yun yung ibig sabihin dito, no, sa pangalawa. Using this sentence pattern, you can explain where a place, a thing, or a person is. No? Tatlo yung pwede mong ilagay dito. Yung place, thing, at saka yung person. Yung place, tapos thing, at saka yung person. No? Dito, for example, dito sa place, bigyan natin ng isang sample, no, para makarelate kayo dun sa sinasabi dito. Kung ano ba yung tinutukoy dito na place, thing, at saka yung person. For example, ito. Saan po yung saan po yung Boracay? Dito naman, saan po yung cellphone mo? Ito naman, sa person, saan po si Mr. Yamada? Nasaan, no? Yan. Magic ko muna to dito, no? So, Boracay wa doko desu ka? So, yung sagot niya dito. So, Boracay wa. Nasaan ba yung Boracay? Parang sa, ano ba yun? Sa Visayas ba yun? Boracay. For example, Visayas, no? Hindi ko alam talaga yung lugar, eh. Yung Boracay, no? Boracay wa, Visayas desu. Ibig sabihin, nasa Visayas po ang Boracay. No? Pwede mo ring ilagay yung lugar kung saan talaga yung Boracay, no? Dito naman sa isa, thing. Steady luwawa. Doko desu ka? Para mas maintindihan nyo lang talaga, no? So, pag sasagot ka, palaging ito yung tatanggalin, no? Kopyahin mo lang lahat, eh. Tanggalin mo lang yung ka, at saka palitan mo yung interrogatives, no? Ayan, tinanggal ko yung ka. Ito yung pinalitan, no? For example, nasa table. Software. Ibig sabihin,
Nasa table po. Dito naman sa isa, last dito. Yung pada sangwa. Doko desu ka? For example, andun po. So, palitan mo lang to. Asoko. Asoko desu. Andun po. Ilagay ko lang yun dito. Sukwe. Tapos, namada, sangwa, doko desu ka? Tapos, asoko desu. Yan. Mahirap din kasi pag hindi lagyan ng ano lagyan ng romaji kasi parang hindi pa kayo nakakabasa. Magaling magbasa, no? So, Boracay wa. Okay lang kahit matagal. Basta maintindihan nyo lang to. Visayas des. Yan. So, yun yung ibig sabihin dito na sa part na to. San Berto. Tapos dito naman sa number 3, doko at saka dotsira. No? Doko at saka dotsira. So, yung doko na to, yung tinatanong ko dito, yung nakadoko, okay na tayo dyan. No? Kasi nabanggit ko na siya. Dito na lang tayo sa dotsira. Doon sa meaning na which direction. Kasi isa to sa meaning yung which direction. No? So, for example, no? Saan po yung daan papunta? Saan po yung daan papunta sa elevator? No? So, dito po. Dito po yung daan papuntang elevator. Dito po yung daan papuntang elevator. No? So, eribita wa eribita. Dotsira desu ka? Yan. So, pag sasagot ka, no, para hindi ka mahirapan, titingnan mo muna yung tanong kung meron siyang interrogatives, no? Kasi kopyahin mo lang siya. So, meron tayong interrogatives dyan, yung dotsira, no? Kaya kinopya ko siya. Tinanggal ko lang yung ka, no? Palitan mo yung dotsira ng kutsira, sutsira, at saka atsira. Kanina, no? Yung dotsira, answerable by kutsira, sutsira, at saka atsira. No? So, for example, no? Yung sagot mo is, dito po yung daan. Kutsira desu. No? Pwede mo rin sabihin na sutsira desu. Sutsira. Diyan, no? Diyan po yung daan. Pwede mo rin sabihin na isa. Doon po yung daan. No? Atsira. Yan. No? Pag merong magtatanong sa ng daan, no? Kaya depende sa situation kung ano yung
kung ano yung dapat isagot. No? For example, dito. Dito po yung daan papuntang elevator. Erebita wa kutsira desu. Diyan po yung daan papuntang elevator. Erebita wa sutsira desu. Tapos, doon po yung daan papuntang elevator. Erebita wa atsira desu. Pag-abot ng mata. No? Pag-abot lang din ng mata kasi pag magtatanong din ng daan, no? For example, saan po yung tawag dito? Daan papuntang elevator doon sa SM. Yung masyadong malayo yung tinatanong. Ganun din, lugar din yung isasagot mo, no? Lugar din yung isasagot mo eh. Ito na lang para mas madali siyang maintindihan. Lagyan ko lang ng Erebita wa kutsira desu ka. So, erebita wa kutsira desu. Tapos, kutsira desu. Tapos, atsira desu. Yan. Erebita wa atsira desu. Diba, simple lang. Simple lang siya, ibig sabihin dito. Simple lang siya intindihin. Ito yung pinapaliwanag ko, no? Pag sumasagot ka, pwede mong diretsuin ng sagot. Ito, pwede mong diretsuin kahit ito na lang yung isasagot mo. Yan na lang. Direct to the point yung sagot. Wala namang problema eh. Nakaganyan siya. Tanggalin mo na yan. Tanong pala yung ko. Tanong yung copy ko. Ito no. Tanggalin mo na to. Kaya lang, yan lang din yung translation niya. Maikli din, no? Kutsira desu. Dito po, no? Ganon din dun sa dyan. Pwede mo siyang diretsuin ang sagot. Pag titingnan mo yung libro, wala ka masyadong makikita na pakumpletong sagot dun eh. Puro naka-direct to the point, kagaya ng sa number 5, atsira desu. Pero pakumpleto niya, kasama yung erebita wa eh. No? Pero mas polite yung pakumpleto, no? Doon po. Pag doon po lang, tanggalin mo yan. Atsira desu. Pag yung hapon, pag tatanungin mo sila, ito na lang eh, direct to the point na. Pero pag pag nasa interview ka, bawal mong diretsuin yung sagot, no? For example, ano po yung pangalan mo? Nasa interview ka. Dapat, for example, no? Ganito yung tanong ng employer sir. Ano po yung pangalan mo? May padiretsong sagot, meron ding pakumpleto. Pamer po. Parang yung salitang pamer po, parang ganito lang din, padiretso. Bawal no, pangit siya pakinggan. Dapat yung sagot mo is, ang name ko po ay Farmer Divino. Pakumpleto. Parang ganito siya. Pag nasa interview ka, no? Pangit kasi pag saan ka ba nakatira? Laguna po. Pangit eh. Dapat nakatira po ako sa Laguna. No? Parang lang din, ilang tawag dito. May kapatid ka ba? Pag dire siya upo. Parang pangit siya, no? Dapat upo, meron po akong kapatid. Isang meron kuya, ganun, no? Pag nasa interview ka, salita ka ng marami. Kasi dito is naka-complete lang, naka-direct to the point yung nasa libro, no? Yun yung advice sa amin eh. Pag nasa pag nasa interview ka,
dapat magpakitang gilas ka na magaling ka Nihongo. Yung maraming sinasabi, no? Kasi parang maamis yung Hapon eh. Ang galing nito, parang magaling na to mag-Nihongo. Yun yung advice sa amin dati. So ngayon dito, yung Doko at saka Dotsira, may dito, no? May dinidifferentiate dito, iba yung meaning niya, no? May ibang punto yung Doko at saka Dotsira dito. Okayhin ko lang to, no? Para mas maintindihan natin. Person belongs to. Kagaya ng dito sa what company do you work for? Dito naman sa part na to, pag yung tanong is country, company, school, or any place or organization, decision, dito. Bawal mo siyang sagutan ng address, no? Bawal mo siyang sagutan ng address. For example, ito yung tinatanong, ilagay natin, no? Country, company, school, or any kind of place or organization, no? For example, saan po yung school mo? For example, yung school mo nasa Lasal o Vito Cruz, Manila, no? Bawal mo siyang sagutan ng ganun. Sa Lasal, sa Vito Cruz, Manila po. Bawal to eh, no? Bawal yan siya. Saan po yung school mo? Sa Vito Cruz, Manila po. Kasi pag yung salitang sa parang address yung tinatanong, no? Address yung tinatanong. Pero hindi pala address ng school yung tinutukoy, kundi yung name, no? Dapat pag yung tinatanong sa iyo is a school, for example, taga Lasal ka, Lasal po. Dapat ito yung isagot mo. Hindi ito, no? So, may tanong, paano po ba may tanong follow-up tanong na, ano ba yung tanong na answerable by address? Follow-up question na yun. For example, no, ito muna. So, Gakuwa, Doko desu ka? Yung iba ma-misinterpret eh. Address yung nilagay. Bakit hindi binasa yung hindi binasa yung description. Name yung tinutukoy no? Yung saan kasi parang talaga eh. Dito lang naman sa mga country, company, school, no? Pero pag bagay, place, no? Bagay, lahat ng bagay, no, na maisip natin. At saka yung place, person, bawal mong sagutan ng ng name. Ito lang yung exception, no? Thing, person, at saka place. Lugar. For example, Santa Cruz, hindi yung school, no? Kasi considered as place yung school, eh. Hindi ganun yung tinutukoy na place dito. For example, yung Quirino, Santa Cruz, no? For example, Pasay,
Idusan. Yun yung tinutukoy na place dito. Pero pag ganitong klaseng place, yung school, yan, bawal mong sagutan ng address. Ito yung sa address, no? Pag ano naman, pag place or organization, name. Yan. So for example, saan po yung school mo? Gakuha doko dis ka? Lasal des. For example, ganyan. Palitan mo lang to siya. Lasal des. Tapos pag ano naman, pag magtatanong ka na naman ng address, Lasalwa doko dis ka? So yun yung ano, yun yung punto na ilalagay mo yung address, no? Hindi na yung name. Saan po yung Lasal? Pag school yung tinatanong, name ay isasagot. Pag pangalan ng school yung itatanong, address yung isasagot, no? So hindi naman mahirap intindihin eh. Pag school yung tinanong, hindi pangalan ng school, kundi yung school lang, yung name yung isasagot mo, no? Pag name ng school yung tinanong, yun yung punto na ilagay mo yung address. Isagot mo yung address, no? Saan po yung Lasal? Sa Vito Cruz, Manila po. So, Lasalwa, doko dis ka? Palitan mo lang yung doko dyan ng Vito Cruz. Yan. Gakuha doko dis ka? So gakuha. Yan. Tapos, Lasalwa. Doko dis ka? Palitan mo yung doko ng Vito Cruz. Yan. In the same manner dun sa company, school, pati yung sa country. Kung anong klaseng organization man yan, kung meron kang fraternity, organization din yung parang grupo-grupo, no? Ano din siya? Anong name ng ano mo? Frat mo. Hindi yung ano, address, no? Yung tunog kasi sa Japanese parang saan eh, no? Saan kundi ano lang talaga siya. Analisan ko dito, no? Name lang talaga siya. Nagkamali kasi ako ng sagot dito. Ganito kasing sagot na, ganito kasi yung tanong ng employer sa akin dati. So, kaisya wa doko dis ka? Saan po yung company mo? Yung sinagot ko, kasi galing ako ng Japan dati sa Fukushima. Yung sinagot ko, Fukushima. Mali pala yun eh, no? Mali siya, no? Pag company kasi, dapat Hitachi. Hitachi kasi ako dati, factory worker sa Japan, no? Trainee siya ng 3 taon. Dapat Hitachi this. Hindi yung address ng Hitachi na nasa Fukushima, no? Hitachi po. Yan. Pag gusto mong yung tanong naman na answerable by address, saan po yung Hitachi? So yun yung punto na sasagutan mo ng Fukushima po. No? Hitachi wa. Mali ako dito dati. Fukushima po. Fukushima des. Sa Haramatsu ko, Fukushima, no? So,
So, kaiso wa doko desu ka? Hitachi desu. Tapos, Hitachi wa doko desu ka? Doko desu ka? Fukushima desu. Palitan mo yung doko na Fukushima. Yan. So, yun yung ano, no? Yun yung, huwag yung magkamali dito na sa part na to. Kasi maraming magkamali dito eh. Akala na address yung tinanong. Sira yan. Dutsira. Nakapolite nga lang siya. No? Pareha lang sila ng meaning. Kaya lang, nakapolite nga lang siya. No? Pag nakadutsira ka, pag nakadutsira ka, no? Ibig sabihin, yung mostly na sinasabihan dito, employer. No? Employer. Yung ano, pagdating sa, kasi polite eh. No? Yung doko kasi pang kaibigan, tapos sa pamilya mo. Yung not polite at saka yung baba sa'yo. Siyempre, employer yung nakausap mo, gagamit ka ng mga salitang polite. So, dito naman sa number 4. Ngayon, para mas maintindihan natin to, after dito is mag-question and answer tayo. No? Noun 1, no. Noun 2. Noun 1, no. Noun 2. So, huwag kalimutan yung ano, no? Huwag kalimutan yung iba't ibang gamit ng no. No, kasi ano to eh, masyadong confusing pag hindi mo alam yung iba't ibang gamit ng no. For example, isa lang yung alam mo na gamit ng no, maguguluhan ka sa mga particles, no. So, yung no, yung gamit ng no dito, when noun 1 is the name of a country and noun 2 is the product, it means that noun 2 is made in that country. When noun 1 is the name of a company, noun 2 is the product, it means that noun 2 is made by that company. In this structure, doko is used to ask where or by whom noun 2 is made. Ano pala? Yung gamit pala ng no dito, dalawa, no? Dalawa yung tinutukoy dito sa binasa natin. Yung salitang made in that country. At saka yung isang ano, sinabi niya dito sa baba. No? Saling made, salit na dito, no? Name of a company, na? When noun 1 is the name of the company, is the product made by that company. Iba yung ano eh, made in that country at saka made by that company. Made by that company. Paalala ko lang yung ano natin, yung ibang gamit ng no, no? Yung own. Dito sa lesson 2 natin. Own at saka yung about. Dito no, isang gamit ng no para hindi kayo maguluhan dito. Yung about at saka yung own. Tapos na tayo dito eh. Yan. Ngayon naman ito yung pag-usapan natin. Dapat alam mo yung apat na gamit ng no, no? Yung ano, yung no particle, ano yan eh, aabot ng 10 yung gamit niya sa ano eh, yung sa particles kasi ngayon kasi simula pa lang natin may 4 na siyang gamit. Lalo na pag mag-infor kayo, andun may encounter yung iba't ibang gamit ng no, no. So ngayon dito tayo sa part na to. Country.
siyempre country yung tinutukoy, yung ilagay mo is pangalan ng bansa, no? Philippines, no. Ibig sabihin, made in Philippines. No? So, made in Philippines. Yung Filipino. Made in Philippines, ano? Another example dito. Neon, no? Question and answer tayo ngayon, no? Para ma-review natin. Made in Japan. Bigyan natin ng tigka-tatlo example to. Okay. An example dito, America. American, no? Ibig sabihin, made in America. Yan, no? So, yun yung isang gamit ng no? Dito. Tapos, dito naman sa company. So, since company to, yung noun mo is name of a company. No? For example, Hitachi, no? Is made in Hitachi. Hindi pa to sentence, no? Hindi pa tayo gumawa ng sentence dito. Ginanito ko muna para mas maintindihan. Ano pa yung dito? Sony. Sony, no? Made in Sony. No? An example dito, Mitsubishi. Made in Mitsubishi. Mga company yan eh. Sony, no? Mitsubishi. No. So ngayon, ano natin? Mag-create tayo ng sentence dito. Paano po ba siya gagamitin into sentence, no? For example dito sa Filipino. Kuriwa, for example dito muna. Kuriwa, Philippine noodles. So ganun lang siya. Kuriwa, Philippine noodles. Ibig sabihin, ito po ay gawa sa Pilipinas. Ito po ay made in the Philippines. So, ganun lang siya. Simple. Pag naman, bigyan natin ilagay natin yung tawag dito. Yung noun dito, kung ano yung tinutukoy niya na kore or yung ito. Pwede mo din lagyan ng dito, noun. Kabang. No? Kuriwa, Filipino, kabang des. Ito po ay made in Philippines na bag. No? Depende sa'yo. Pili ka lang dyan, no? Pag naman, pag yung demonstrative na ginamit mo is yung tawag dito, kuno. Salita, no? Yung kuno, parang wapala yung kuno. Parang dito yata yan, saglit lang. Pag yung ito, demonstrative na ginamit mo, yung isa, ito pala, sorry. Pag ito yung ginamit mo na demonstrative, baliktarin mo lang yung noun.
dito sa part na to. Yung puno. Yung puno is followed by a noun. Yung tiningnan natin ngayon. Ilagay mo lang yung kabang dito. Tapos yung wa, bago mo siya ilagay yung wa. No? Tapos, Philippine nudes. Philippine nudes. Tatanggalin mo na yung kabang dyan. No? Ito. Ano yung kabang sa unahan eh? No? Puno kabang wa, Philippine nudes. Ibig sabihin, itong bag na ito ay made in Philippines. Ay gawa sa Pilipinas. No? Itong bag na ito ay gawa sa Pilipinas. No? So, hindi naman siguro mahirap intindihin eh. No? Yung sa Koreano may dalawa. Ito po ay made in the Philippines. Pag nilagay mo yung bagay, kung ano yung tinutukoy niya na ito, ilagay mo lang siya after ng no. No? Andito. Pag yung ano naman, pag yung ginamit mo na demonstrative is kuno, kuno is followed by a noun. Siyempre, yung kasunod doon is a noun. Noun natin is kabang, di ba? No? Nilagay mo lang yung kabang dito sa sa unahan. Tapos wala nang ano dito. Wala nang kabang dyan. Nilipat mo na dito eh. Kailangan talaga ilipat kasi followed by a noun siya. Bawal siyang ganito. Bawal siyang ganyan. No? Although pareha sila ng meaning. Bakit? Kasi yung wa is hindi naman yan noun eh. Particle naman yan siya. Marurong grammar. Marurong grammar siya. Lagay ko lang yun dito. Korewa. Philippine. Notice. Korewa. Philippine. No? Labanglis. Sukuno. Kabangwa. Philippine. No? No? Dito naman tayo sa kung ano yung ginawa ko dito sa part na to. Yun din yung gagawin mo dito sa Japan. Palitan mo lang yung bansa dito, no, yung lugar diyan ng Nihon. Kung ano yung ginawa ko dito, ganun din yung gagawin mo dito, no? Sa Japan at saka yung sa Amerika. Pareha lang ng pattern, no? Dito naman tayo sa made in that company. Bigyan natin ng isang example. Kung ano yung gagawin ko dito sa isa, ganun din yung gagawin mo dito. Same lang naman eh. Company lang yung naiba, no? For example, Korewa Hitachi no desu. Ito po ay same lang din eh. Made in Hitachi na device. Yung ginagawa namin doon sa Hitachi dati is device. Mag-assemble ng device. Dinshi siya. No? Sorry. Ba't nilagay? Dito siya ilagay sa baba. Sorry. Nalagay ko yung device. Ito yung device, no? Korewa Hitachi no Dinshi desu. Ito po ay made in Hitachi na device, no? Either sa dalawa. Depende sa inyo kung ano yung mas preferred nyo na gagamitin dito. No? Sa dalawa na yan. Pag yung pag yung ginamit mo is yung dito, demonstrative na puno, mas magandang iiba na naman natin to para mabigyan natin ng example yung yan, sorry. Palagi nakakorek pala to. Yan, para yan po ay yan. Pag yung ginamit mo na demonstrative is yung kuno o yung suno,
yung dinshi, ilagay mo dito bago ka magwa, no? Yan. Tapos, hitachi no desu. Ibig sabihin, itong device ko na ito ay made in Hitachi. No? So, di ba simple lang siya? Kung paano siya gagamitin into sentence yung no dito. Yan. So, sorry wa. Hitachi no desu. Sorry wa. Hitachi no dinshi desu. Tapos, sorry wa Hitachi no desu. Sono denshi wa Hitachi no desu. Sono denshi wa Hitachi. So, ganun din yung gagawin nyo dito no, sa Sony at saka yung sa Mitsubishi. Kung ano yung pagkaka-example ko dito sa Hitachi, no? Di ba simple lang siya, no? Simple lang siya intindihin. Hindi naman siya complicated, no? So, yun yung ibig sabihin dito no, sa part na to. Dito, Koriwa doko no computer desu ka? No? Tapos, Niho no computer desu. Direct to the point yung ano dito, sagot, no? Wala kang masyadong makikita ang sagot dun sa libro na pakumpleto. Direct to the point na. IMC, no? Computer desu. Kung di mo kasing sagutan ng, Hitachi, no? Dinshi desu. Or, Hitachi no desu. No? Or Hitachi no desu. Pwede mo pa sagutan ng ganyan, eh. Tapos, yung tanong niya dito is nakadoko. No? For example, ito, dinshi. Yan. Dinshi. Yung tanong niya dito, no? Kuno. Dinshi wa. Doko, no? Nakadoko siya, no? Yung doko at saka dotsira, although magkapareha sila ng meaning, pagdating dito sa made, bawal gumamit ng dotsira, no? Doko lang talaga, no? Doko lang talaga, huwag kalimutan, no? Doko lang talaga, eh. Bawal gumamit ng dotsira kung gusto mo mag-polite. So, sinusundan ko lang kasi yung libro. Na doko lang talaga yung ginagamit, no? Yan. Dito. Doko is used to ask where or whom noun to is made, no? Walang sinasabing dotsira, no? So, saan? Saang company ginagawa? Saang company ginawa itong device na ito? Ganun din dito sa taas, no? Yung sa country. For example, yung kabang, bag, no? Kuno kabang wa. Doko no desu ka? Saan ginawa? Saang bansa galing o saang bansa ginawa itong bag na ito? No? Pag gumamit ka naman ng yung yung di mo sa yung kore, sorry at saka are na patanong, nakaganito naman siya. So, kore wa doko no kabang desu ka? Saan ginawa? Same lang, eh, no?
itong bag na ito. Yan. Kaliwa, doko, no? Yan. Itong kagangwa. Doko, no? Liska. Yan. Siguro, okay na tayo dito, no? Yung sa part na to. Madali lang siya intindihin, no? Dito sa number 4. Ngayon, dito naman tayo sa, no? Sa number 5, no? Dito sa 5, yung kuso-ado. System of demonstrative words. Kasi yung mga demonstrative, no? Kore, sore, at saka yung ari. Kuno, suno, at saka yung ano. Tapos koko, soko, at saka yung asuko. Kutsira, sutsira, at saka yung atsira. Yung mga demonstrative words yan eh. Yung tinutukoy dito sa number 5. Kung alam mo lang yung ko, so, a, do, memorize mo na to lahat, no? Nakaganito kasi siya eh. Ko, so, a, do, no? Yung sa ko series, yung sa ko series is yung kure, kuko, tapos kutsira, no? Ang kure, kuno, kuko, at saka kutsira. Ano eh, para sa akin, no? Pag alam mo yung kuso-ado at saka yung nakaseries sa kanya, naka-series yung ko dito eh. No? Yan, puruso. Yan. Naka-series siya, no? Pabalik-balik kasi yung kasunod. Kung napapansin yun, pabalik-balik yung kasunod. Re, tapos re, no? No, saka no. Ko, tapos yung ko dito. May nadagdag lang ng so, no? Tapos, ra, at saka yung ra. Ibig sabihin, pag memorize mo yung puso-ado, memorize mo na yun lahat. Bakit? Pabalik-balik na lang yung kasunod niya, no? Tingnan ko, no, hindi ko pa to minimorize, pero ma-memorize mo na siya eh. Kasi alam ko kung ano yung nakaseries sa kanya. Kure, yan. Kuno, koko, kotsira. Yun yung sa po series, no? Ito naman sa so. Sore, suno, soko, at saka sotsira. Bakit alam ko yung andito? Kasi kinopya ko lang yung kasunod niya eh. No? Kinopya ko lang. Are, ano, asoko, at saka atsira. Dore, dono, doko, at saka dotsira. Isang series lang yung kailangan mong tandaan. Hindi mo na makakalimutan yung demonstrative words, no? Kuso-ado. Ito yung tatandaan mo. Kuso-ado at saka yung isang series kasi pabalik-balik na lang yung kasunod, no? Dito. So, ganun yung ganun yung tinandaan ko dito. Yung kuso-ado para hindi ko makalimutan yung demonstrative words. So, ganun din dapat sa inyo, no? Depende sa inyo kung anong klase, anong way kayo mag-memorize dito. Basta sa akin, ganun lang. No? Kasi yun yung in-emphasize dito eh, sa number 5, no? So, i-memorize nyo lang to. Yung sa part na to, dito sa do series, hindi to interrogatives, no? Hindi to demonstrative, sorry. Ito yung interrogatives, no? Dore, do, no? Doko, at saka dotsira. Yung dore is yun yung interrogative ng kore, sore, at saka are. Yung dono, yun yung interrogative ng kuno, suno, at saka ano. Yung doko, yun yung tanong or yung interrogative ng koko, soko, at saka asoko. Yung dotsira naman, yun yung tanong or yung interrogatives ng kutsira, sutsira, at saka atsira. Yung tinutukoy lang dito na demonstrative, ito lang. Yung kuso-a. Yung kuso-a series lang. Ito lang. No? So, tandaan nyo ito, no? Yung demonstrative.
Yung interrogative, hindi bababa sa 20, ano yan, 20 interrogatives, no? Almost aabot ng 30 yan eh. 30 interrogatives. 4 pa lang yung alam natin dito, no? At saka yung sa Dunata, interrogative din yun. So, madadaanan natin yun. So, dito naman sa 6, Okoni. So, yung tinutukoy dito is yung O, no? Kung saan siya ginagamit, no? The prefix O is added to a word concerning the listener or a third person in order to express the speaker respect or the person to the person. Ibig sabihin pala, pag may O, nagiging polite yung salita. Bakit? Yan yung sinasabi. Speakers respect to the person. Sa madaling salita, polite, no? Nag-respect eh. Yung kuni is a country. Yung ukuni is a country din. No? Ito yung not polite. Yung walang o. No? Ito naman yung polite. Polite, bakit? Dahil dun sa sinasabi dito. Speaker respect to the person pag may prefix o daw. No? So, yung o dito ni is polite. Speakers respect to the person. Yan. Kung natatandaan nyo to, for example, na may mga noun yan eh. Name. Meron din ganito. O na may. Name din. Yung isa, not polite. Isa naman is polite. No? Kagaya ng una maywa, ano po yung pangalan mo? No? Naka-ano siya? Naka-polite siya. Nagtatanong ng pangalan mo. No? For example dito, Siguto. Trabaho. No? Not polite. Nakaganyan siya. O Siguto. Naka-polite siya. O Siguto wa, nandis ka. No? So, ibig sabihin lang dito, nagiging polite yung noun pagkakabitan mo siya ng o. No? Yan. Pareha ng pareha ng meaning eh. Kaya lang, hindi lahat ng noun pwede mo kakabitan ng o. Meron lang siyang list, no? Kasi may mga may mga Chinese origin na word, no? Na nakago siya. Hindi naman kasi lahat ng ginagamit ng Japanese is mga Japanese origin word lang. Meron din silang na tawag dito, mga Chinese origin na word na ginagamit nila. Pag naka-Chinese origin na word, go yun, go. Ando sa infor. Kaya ibig lang sabihin dito, hindi lahat ng noun is pwede mong kakabitan ng o. Kailangan mo lang mag-memorize, no? Mag-memorize ng mga tawag dito, vocals na pwede mo lang kakabitan ng o. Nakaganito siya, no? Kupuni. Ganyan na siya. Naman, o namay. Last dito. Siguto. Tapos mag-question and answer na tayo. Isa-isa. O, Siguto. Yan. So, may tanong ba kayo dito? Kasi may mag-question and answer na tayo.
Si Gilika Sang Divilla. May tanong ka dito, ma'am? O wala naman? Reviewin ko na lang po, sir. Review. Mamaya. Sige. Si Mary Grace Sang, wala kang tanong dito? Wala naman kayo tanong dito, Bautista Sang? Baka umalis na si ma'am. Gusto ngayon Sir, meron po ba uli yan yung recorded? Recorded to.